Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang Kung may kakilala kang magnanakaw, isusuplong mo ba? Oo, isusumbong ko kaagad yun sa barangay pag nakita ko yung magnanakaw na yan. Oo, kahit maganda o pogi yan, susumbong ko yan sa pulis. Pero papaano kung ang magnanakaw, sarili mong anak? Yung anak ko kasi di ko na siya mapigilan. Sinasaway ko talagang nagnanakaw pa din. Kaya nga po humingi na po ako ng tulong para mabago yung anak ko kasi di na mapigilan. Kasi nga nasa minor de edad na siya, hindi pa mahuli-huli kasi bawal pa. Isang mensahe ang natanggap namin mula sa isang ina humihingi ng tulong. Nabiktima ako nung magnanakaw na yun. Ninakaw yung motor ko pati yung pera ko dun sa top box na kuhan. Ang kanya raw kasing anak, hindi na makontrol ang sarili sa pagnanakaw. Ilang beses na yung nahuli kasi tumatakas pa rin. Kasi minor pa. Pinuntahan ng aming team ang kanilang lugar sa Tarlac. Sinalubong sila ng kanang mga reklamo. Nanakaw po ako kasi po para po makatulong lang po ako sa magulang ko. Tungkol sa lantarang nakawan sa kanilang lugar. Maganda nga po doon, ako ay minor pa lang. Kaya nga po hindi ako mahuli-huli at hindi ako makulong. Sinubukan ko naman po magbago, kaso nga lang hindi ko mapigilan. Wala ganun talaga pag Pati mga katabing barangay, hindi rin daw pinatawad. Naawa na nga po ako sa magulang ko Saway nang saway sa akin. Kaso po ang nangyayari, di pa rin ako nasunod. Sa lahat ng mga reklamong ito, iisa lang ang suspect. Pero hindi raw nila makasuhan. Mukha lang ako mabait, pero wild ako. Halos 30 tao yung nananakawan ko kada buwan. Ang ina ng suspect, si Mercedes, hindi niya tunay na pangalan, ang nagpahatid ng mensahe sa amin. Yung pwesta po dito, may nagnanakaw po ng cellphone. Tapos in-open po yung top box. Tapos nakita mo na, punit na lang po yung top box po ng motor. Kasi nga po, lagi na lang po magnanakaw yung ponterya niya, yung mga bagay na nabebenta pa or cellphone, pwede pang ibenta. Na humihingi ng saklolo. Kasama niya ang kanyang anak na itago natin sa pangalang Totoy. Humihingi po ako ng saklolo kasi nga po yung aking anak is hindi ko na po mapigilan. Naawa na po ako sa anak ko kasi parang hinahanap-hanap niya yung pagnanakaw niya. Parang wala pong tigil. Kahit anong gawin kong pagsaway, intindi sa anak ko, pero ganun pa rin talaga. Hindi niya mapigilan. Kahit paluin mo na, lalong tumitigas ang ulo. 13 anyos lang. Tahimik at maamo si Totoy. Awa na nga po ako sa magulang ko Saway nang saway sa akin. Kaso po ang nangyayari, di pa rin ako nasunod. Mukha lang ako mabait, pero wild ako. Hindi mo iisiping patong-patong na pala ang mga reklamo ng pagnanakaw sa kanya. Yung kinikita ko po sa negosyo po, yun po yung pinababayad ko po sa mga ninanakawan ng anak ko. Ay, wala na ako natitira. Ewan ko ba kung bakit na ginagawa yun para makatulong daw sa akin. Pero ang ending, wala lang. Binabalik-balik ko lang din yung mga ninanakawan niya. Servisyo pa. Ang kinikita raw ni Mercedes na 600 pesos kada araw sa pagtitinda. Minsan nga po, kahit bayaran mo yung mga ninakaw ng anak ko, talagang grabe pa rin talaga yung pangusga sa akin. Pati ako nadadama. Sa halip na ipangkain, ipinambabayad na lang daw niya sa mga naaagrabyado ng kanyang anak. Ay, kahit bayaran ko yung ninanakawan, talagang pilit po nilang pinabay yung sarili namin. Tapos yung anak ko, talagang iba yung trato. Kaya nangyayari, inuulit lang din yung pagnanakaw niya sa kanila kasi napakasalbahe din nila. Deserve din nila yan minsan. Nalabog po kasi kami sa utang nangyari po, wala na po makain. Nangyari, kaya yung anak akong makain, kaya wala na akong makain yung mga anak ko. Kaya nagawa sila po ng paraan para makakain po sila. Nangyari po, masama yung paraan nila para makakain ng masustansyang pagkain. Para po may pagpagkakitaan po ako, yun po, nag-sideline po ako na magtitinda po doon ng karne sa palengke po. Para nang sa ganun, unti-unti ko pong mabayaran yung mga utang ko. Yung mga nagawa ng aking anak na pasaway. Mabait na bata si Totoy. Pero taong 2017, nabaon sila sa utang. Aminado po ako na hindi po ako naging magulang sa kanila kasi nagsasabay po ko po kasi yung trabaho and then aral ko din po kasi ako po ay magtatapos pa lang po ng college. And then syempre pag uwi ko hindi ko na po sila nagagabayan kasi nga po masyado na po pagod na at hindi ko na po nababantayan. Ang nangyari, hindi ko na po sila nabantayan yung paglaki po nila.
Para may pagkakitaan, nagtinda si Mercedes sa palengke. Kaya po naglayas po sila. Tapos ang nangyari, ilang buwan ko po silang hinahanap. Tapos bumalik din naman po sila. Pero yung pagbalik po nila, hindi ko na po sila kilala. Nahong yon, nahirapan siyang pagsabayin ang paghahanap buhay at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Dala po sila kutsara, tinidor, tuwalya, ilagdabet. Tumira po sila sa waiting side. Ito raw ang nagtulak sa panganay niyang si Totoy para paulit-ulit na maglayas. Doon po sila unang nagnakaw. Yung sa jeep po, nagnanakaw po sila ng mga bag-bag po. Ang lupit nga po lagi po siyang paldo. Hanggang nabalitaan na lang ni Mercedes na ang kanya anak nahuling nagnanakaw. May tinangay po din silang bisikleta, tapos yun po ang nangyari. Wala. Talagang sinoli ko po yung bike na ninakaw nila. Kasi po, nagnakaw po siya ng pera sa palengke. Tapos yun po, hinuli ng pulis. Tapos ang nangyari, kinuha lang yung pera. Tapos yun po, hindi po kinulong kasi nga minor de edad pa lang. Nung una, hindi raw makapaniwala si Mercedes. Hanggang sunod-sunod na ang mga tumitestigo. Nung una po, hindi po ako naniniwala na magnanakaw yung anak ko. Kasi nga, masyado ba siyang bata. Baka naman po siyang mabait na bata. Hindi naman po pasaway sa akin, kaya hindi ko po alam. Sa mga kasalanan ng kanyang anak, dahil nahirapan na si Mercedes sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Ang nangyari po, pinauwi ko po sa probinsya yung anak ko para po sakali magbago, and then bantayan po sila kung guide na rin po para magbago po sila para hindi na po maulit yung mga pangyayaring pagnanakaw dito sa aming lugar. Ipinadala niya ang panganay na si Totoy na sa mga kamag-anak niya sa Mindanao. Para wala na po siyang respeto sa akin kasi nga po hindi na po siya gumagalang. Hindi ko po alam kung bakit ganun. Kasi pa ba ako, kulang ba ako bilang nanay? Hindi ko ba sila nagagabayan? Sobrang sipag ko lang kasi talaga sa trabaho, and then nag-aaral pa ako. Kaya ang ending po, hindi ko po siya nababantayan talaga. Baka sakaling mas matututukan nila ito. Lalo pa raw niyang pinaghigpitan. Grabe nga po makasagot yung parang ka-level mo na. Tapos yun nga, sinabihan ko na, anak, magbago ka naman kasi di naman pwedeng ganyan ka lang lagi kasi natanda ka rin. Magdasal ka para magbago ka, hindi yung habang buhay ka na ganyan, hindi mo na mapigilan yung masasama mong ginagawa. Mas lumala pa raw ito. Kahit sa eskwelahan, walang takot si Totoy na magnakaw. Sa school po, nagnanakaw din po. Napagalitan na po ng principal, ng teacher. Pero ang nangyayari, mas lalo pang lumalala. Hindi na ako na mapigilan kung ano bang pwedeng action na gawin ko dyan. Kasi napapagod na rin ako. Hindi ko alam kung paano siya mapapatay na. Wala na raw komunikasyon si Mercedes sa ama ni Totoy. Kaya mag-isa niyang itinataguyod ito. Kahit ano pong pilit ko ang tagbaguhit, pero ganun pa rin talaga. Yung bibig niya nanggigigil, parang galit na galit. Pinipilit naman daw niyang disiplinahin at tanggapin din ito sa kabila ng lahat. Wala na po kaming connection kasi nga po matagal na po kaming iniwan. Kaya po yun nangyari, wala na po kasamang magpalaki sa kanila. Hanggang isang araw, siya na raw mismo ninakawan ni Totoy. Po sa point na ako na po yung mismong ninanakawan ng anak ko. Talaga pagkagising ko, talagang nanakawan ako. Wala na akong pera. Kaya sobrang tigas talaga. Ang lupit magnakaw. Ano nga ba ang pwedeng gawin ni Mercedes? Isusuplong ba niya sa mga otoridad? Hindi ko po alam kung isusuplong ko po ba siya sa kapulisan o papaampon ko na lang po kasi nga po hindi ko na mapigilan yung pagnanakaw. Ang sarili niyang dugot laman. Nakakasawa na rin pagsaway-sawayan pero talagang magnanakaw po siya. Nagpasya si Mercedes na ilapit si Totoy sa DSWD. Punta po kami DSWD kaso nga lang po sabi po sa amin na hindi kami yung mag-obliga na pangaralan ng anak ko, kundi kami pong magulang. Ang nangyari, wala rin po nangyari kasi sabi po, advice po sa akin na kami daw po yung maggabay sa anak namin para hindi po maging ganun kasalbahe. Sa case niya po kasi, hindi dapat kami yung magpabago sa kanya, kundi dapat ang parents niya kasi wala naman nag-file sa amin. Kaya hindi siya pwede dito sa DSWD. Kaya mas maganda, gabayan siya ng kanyang magulang, hindi po sa amin. Dahil hindi na raw makontrol ni Mercedes si Totoy, ikinadena na niya ito. Ang ginawa ko po, nilagyan ko po ng kadena yung paa at kamay niya.
Kasi po, hindi na po siya mapigilan sa laga. Naiiyak na lang po ako. Baka pasabay na po kasi wala na po akong choice. Hindi, ikulong na lang po para hindi na po malala yung sitwasyon at makapahamak po siya ng ibang tao. Wala po talaga akong choice. Kaya po, kinadena ko na po siya. Tapos sabi po ng kapitbahay ko, "Ano ba naman yan, kinadena, aso ba yan? Parang wala ka naman pagmamahal sa anak ko ah. Kanyang ba magagabay sa anak?" Kaya lalong lumalala yung anak mo dahil pabaya kang ina. Kung na-actionan yung anak mo, hindi mo nababantayan, hindi mo naalagaan. Kulang ka sa pagmamahal. Ayun po, napayak na lang po kasi hindi ko alam eh. Ang nangyari po, ma'am, dito ko po siya kinukulong. Kasi kakadidahan ka po ng kadaya po sa tiyan, tapos tataliin ko po dito, tapos kukulong ko po sa may kulungan po ng manok para hindi ang sa ganun po, hindi po siya makatakas at hindi po makapagnakaw or makapagdala po ng problema sa mga kapitbahay po namin. Pinakawalan din naman niya si Totoy. Yun nga lang, bumalik lang ito sa pagnanakaw. Para po ma-sustain po yung pagkain po namin sa araw-araw. Kung mayaman lang po ako, pinagawa ko na po siya ng kulungan po na bakal para hindi na po siya makalabas. Pinakawalan ko rin naman po siya, pero nangyari talagang wala pa rin pong tigil sa pagnanakaw. Ang ikinababahala ni Mercedes, baka dumating ang araw na kinatatakutan Po sa akin ng mga barangay, baka magulat ka na ng misis na mabulagta na yung anak mo sa kalsada, baka mabugbog na kasi walang tigil talaga sa pagnanakaw. Talagang tuloy-tuloy pa din. Biyernes, sinamahan ng aming team si Mercedes at si Totoy sa isang clinical psychologist. Sa case niya kasi makita naman natin na hindi na niya ito mapigilan dahil nga is hindi naman na-actionan at hindi nagagabayan ng kanyang magulang yung kanyang ginagawa na pagnanakaw. And hindi alam ng bata na yung pagnanakaw is masama. Kaya mahirap nang kontrolin yung kanyang ginagawa dahil hindi rin naman siya nakikinig sa kanyang magulang dahil nga ito ay hindi sila gaanong close or hindi sila gaanong walang love na galing sa magulang. Kaya anong nangyari? Nakakapagnakaw siya sa kahit anong oras ang ginagawa niya. Ayon kay Dr. Garcia, posibleng may impulse control disorder ang anak ni Mercedes. Kaya ang bata ay hindi mapigilan yung pagnanakaw niya dahil ito ay kulang sa affection ng magulang. Makikita mo naman na kulang siya sa pag-aalaga ng magulang and hindi sila masyadong close ng kanyang magulang. Kaya nangyayari, ang ginagawa ng bata is yun ang paraan niya para nang sa ganun is mabuhay siya, magkaroon ng pagkain and mabuhay yung sarili niya. Rekomendasyon ni Dr. Camille, makatutulong kay Totoy na ilayo muna siya sa kinalakhan niyang. Kaya po ako nagnanakaw kasi po yung magulang ko po walang binibigay na pagmamahal sa akin. Kulang po ako sa atensyon ng magulang. Kaya po ang nangyayari, ganun na lang po yung ginagawa ko para po mabili po yung mga gusto kong makuha. Pambihira lang ang mga kasong katulad ng kay Totoy. Advice ko lang sa mga kabataan dyan, hanggat bata pa kayo, kung kaya kayo pag-aralin ng magulang nyo, mag-aral kayo. Kanang nakawan na nangyayari sa ating mga komunidad at lipunan, mapapaisip ka rin. Para magkaroon kayo ng kaisipan kung ano ba ang dapat gawin o yung tamang gawin. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay sa panahong ito. Siyempre, kailangan maghugas kasi may dumi-dumi pa sa kuko mo. Hindi na kailangang paalalahanan yan ang batang ito. Kahit wala po ako sa bahay, tinatawag ba? Chinachat. Kahit wala po ako sa bahay, chinachat niya po ako para mag-igib. Ito ang pinagkakaabalahan. Kailangan maghugas ng kamay bago kumain para matanggal ang dumi. Tila masyadong sineryoso ng 9 na taong gulang na batang ito mula sa Nueva Ecija. Nakasanayan ko na po kasi maghugas ng kamay, nakahiligan ko na po siya. Ang payo ng mga eksperto na para makaiwas sa virus, maghugas ng kamay. Yung iba po ayaw maghugas ng kamay. Ako po nakasanayan ko na oras-oras, minuto-minuto. Idinamay pa niya pati ang kanyang mga paa.
Naiwas lang po ako sa virus na kumakalat sa paligid. Sabi ko sa ate ko, ate, hindi ka ba natatakot maputulan ng paa at kamay? Kakahugas. Pero sa sobrang tindi niyang maghugas, ang kanyang mga kamay at paa namumuti, nangungulubot. Natakot po ako, baka po kasi maputol yung paa ko. Ang nangyayari po kasi, kaya po lagi ako naghuhugas ng paa. Inaasar po ako ng kalaro ko, kaya po ang nangyayari. Pinuhugasan ko po yung paa ko para matanggal yung dumi. Pagkagising ko pa lang po, naghuhugas na ako ng paa. Halos every hour po ako naghuhugas ng paa. Itago natin siya sa pangalang kay Leslie, pero gustong linawin ng kanyang pamilya. Lagi akong inuutosan ng aking ate ko na mag-igay para may panghugas siya ng paa at kamay. Kahit wala po ako sa bahay, chinachat niya po ako para mag-igay. Pagkagising pangalang ni Leslie, tubig na agad ang kanyang hinahanap. Kahit wala po kaming tubig, nanghihingi po siya sa kapitbahay para lang makapaghugas ang kamay. Katapos ng isang oras, muli siyang maghuhugas ng paa. Pinanghuhugas sa bigas, pinanghugas niya po sa paa. Pati po yung panghugas ng puwet, pinanghuhugas niya po sa paa niya. Kahit gabi na, si Leslie hindi pa rin mapakali. Kahit gabi po, hindi po ako makatulog kapag hindi po ako nakapaghugas ng paa. Ang ginagawa ko po, tinatakpan ko na lang po ng unan para sa ganon, hindi ko po maisipan na maghugas ng paa. Masarap po kasi siya, nalilimutan ko po yung tubig. Ang mga kamay at paa ni Leslie, bukod sa nangungulubot at nagkakasugat-sugat, Pag hindi mo po siya binabasa, dumidikit po siya sa mga bato, kaya po mabilis siya magkasugat. Kapag hindi ko po siya binabasa, madali pong mamantal kasi po ang katikati niya. namamatay na rin ang kanyang mga kuko. Yung mga kuko ko po namamatay na rin po kasi po laging basa, hindi na healthy. Sinubukang gamutin ni Leslie ang mga sugat. Ang ginagawa ko po, lagi ko po siyang binabasa para hindi matuklap yung balat at hindi mangatek. Pag nagbabasa po ako ng paa, ang sarap po sa pakiramdam. Sinubukan po ng nanay ko gamutin yung sugat ko, kaso po hindi effective. Yung ointment po na tag 15, hindi po siya effective, lalo lang tumuklap yung mga balat ko. Sobrang sakit niya po, tapos po parang ayaw ko magpapahid ng ganun kasi po lalo lang nangangate. Gusto ko pong gamot na ginawa sa akin ng nanay ko, yung bayabas pong pinakuluan. Masarap po siya tapos nakakagaan ng pakiramdam. Hindi pa po nangangate. Bata pa lang daw si Leslie. Malinis na ito sa katawan. Ang hilig ni Leslie sa pagligo. Yung kinder po ako, gusto ko po lagi malinis katawan ko. Gusto ko po lagi ako naliligo, laging akong basa. Unti-unti rin naman daw nawala nung pumapasok na siya ng eskwela. Masarap po siya tapos nakakagaan ng pakiramdam. Hindi pa po nangangate. Ang batang madalas maghugas, nakatikim ng panghuhusga. Nandidiri po sila sa akin kasi po ayaw nila ako kalaro. Ang baho-baho ko daw po. Sabi po nila, ang dugyot-dugyot ko daw po. Sabi po nila, wag niyo na kaibiganin yan. Ang asim-asim ko daw po. Ang nangyayari po, iniiyak ko na lang po yung sinasabi nila sa akin. Inaasar, nagagalit po kasi po inaasar nila akong abno. Dahil dito, si Leslie migil sa pag-aaral. Kaya lumayo siya sa mga tao. Sa sobrang bully po nila sa akin, tumigil na po ako sa pag-aaral. Ayoko na po makisalamuha sa kanila para hindi na nila ako buluhin. Pumupunta po ako sa bukid na mag-isa para maglaro po ako. Gustuhin mang maipagamot o malaman ano ang kondisyon niya magawa. Wala silang pera. Gusto naman po ng magulang ko na ipa-check up ako kaso wala po kaming pera para ipa-check up ako. Naranasan po namin yun mahirap po talaga umutang. Sana po matigil na tong ginagawa ko para magkaroon po ako ng kalaro. Nakikita po ng magulang ko kung paano ako bulihin ng aking kalaro. Kaya po naaawa sa akin ang magulang ko, hindi niya po alam kung paano mangyayari sa akin. Baka daw po ang mangyari sa akin, magkasakit ako, magkaroon akong pulmon. Nakikita ko po kasi yung magulang ko na sinisingil na po siya ng pinag-uutangan namin. Kaya sinamahan ng aming team si Leslie sa isang espesyalista. Irritant contact dermatitis.
Siguro dahil sa pag-expose niya ng tubig galing sa poso, talaga namang siya ay nakaka-epekto sa kalusugan kapag lagi-lagi siyang naghuhugas ng kanyang kamay. Kung halos minuminuto siya naghuhugas, kada kilos siya maghuhugas siya, talagang magkakaroon siya ng skin damage na tinatawag natin. Talaga naman nakaka-irritate ito ng ating balat. Plus yung sabon na ginagamit niya, talaga naman paulit-ulit na lagyan ng sabon na ninuhugasan, dun madadamage yung skin barrier natin sa balat. Dapat educate natin yung ating mga anak na kailangan enough lang yung paghuhugas ng ating mga kamay. Hindi pwedeng minuminuto oras-oras, may gagawin ka, kailangan i-educate natin yung mga bata tungkol sa paghuhugas ng kamay in yung proper way. Magbibigay tayo sa ating pasyente ng lotion, ng pampalambot ng ating balat, and then syempre, bibigyan ko din ng reseta ng anti-inflammatory. Nang sa ganun, hindi magkaroon ng irritation yung kanyang balat kapag siya ay mandadapuan ng kahit anong tubig or liquid. Sinagot na rin ang aming programa ang pambili ng mga gamot ni Leslie para sa kanyang mga sugat. Ang wish ko po sana ay gumaling na po ako. Tigilan na po natin yung panghuhusga natin sa kapwa-tao. Kasi parehas-parehas lang po tayo ginawa ng Diyos. Ang gusto ko lang po ay mabago na yung ginagawa ko po para magkaroon po ako ng madaming friends. Pero bakit nga ba paulit-ulit na naghuhugas ng kanyang mga kamay at paa? Sakit niya is tinatawag na obsessive-compulsive disorder. Yan yung mindset na kapag nasa utak niya is kailangan niya maghugas, magdumitong kamay ko, kailangan hugasan maya. Ang kailangan natin gawin is baguhin yung kanyang mindset and pangaralan siya na hindi dapat gawin yung paghuhugas ng kamay araw-araw. Kailangan itatak natin sa isip niya na mali yung ginagawa niyang routine para maging malinis yung kamay niya. At nasa ganun, mabago yung kanyang routine na hindi paghugas minuto yung kanyang kamay kasi delikado yun. Huwag natin papagalitan, huwag natin papaluin. Ang kailangan lang is onting pag-unawa sa ating anak. Nang sa ganun is hindi makaka-apekto yung kanyang routine sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. And para mabago, di ba? Ang kailangan natin pasundin siya sa ating mga utos. Pangarap ko po maging chef sa barko na sa ganun po matulungan ko po yung pamilya ko sa aming pamumuhay. Sana po matulungan niyo po ako magamot para gumaling na po yung paa ko. Tigilan na ang panghuhusga, pati na rin ang paghuhugas kamay. Para po madami na rin po makipaglaro sa akin at hindi na po sila lalayo sa akin. Dahil pare-pareho naman tayong may kakatuwang katangian. Nagpapasalamat po ako sa kay MJS kasi po natulungan ako na nabigyan ako ng tulong na pinasyan. So yun mga kabarako, ang video na panood nyo ay parody lamang. At kung bago ka na dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lalo kayo updated sa mga videos. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-comment kung saan ka nakatira sa Luzon, Visayas or Mindanao. Yun lang, maraming salamat sa pagsuporta. Hanggang sa susunod na parody na video. Bye-bye! Paat kamay. Lagi akong inuutosan ng aking ate na bumili tuloy. Inutusan ako ng ate ko na mag-igay para may panghugas siya ng paa at kamay. Nalilimutan? Masarap po kasi siya, nalilimutan ko po yung tubig. Kapag hindi ko po siya binabasa, madali pong mamantad kasi po ang kati-kati niya. Sa sobrang bully po nila sa akin, tumigil na po ako sa pag-aaral. Kailangan maghugas ng kamay bago kumain para matanggal ang dumi. Wait lang. Siyempre, kailangan maghugas kasi may dumi-dumi pa sa kuko mo. Wait lang.